pagkakamali at maling desisyon tayo sa nakaraan na bunga ng matinding pangangailangan sa buhay. Madalas itong iniuugnay sa kasabihang, ang taong nagigipit sa patalim ay kumakapit. Ngunit dumarating ang panahong pinagsisisihan din ang mga naging bunga ng maling paraang ito. Lalo na kapag ang biktima ay nalalantad sa kahihiyan at eskandalo. Naku po, halimbawa na yung mga viral at trending video sa social media. Pagsisisi, pagbangon at pagbabago. Yan ang tanging solusyon. At kung paano ito ginawa ni Weng, sundan natin ang nakakaintriga niyang kwento na pinamagatang My Ex-Wife. Wala ako na yan. Uy, bakit ganyan ang suot mo, ha? Ang nipis! Kulang nalalabas yung kaluluwa mo. Tayo lang naman nandito sa bahay, Lay. Tayo lang. Pwede ba? Nakakahiya kay ina. Grabe ka. Oh. Ay, nako. Takpan mo ng tuwalya yung katawan mo, ha? Nga pala, yung tatay mo ba, natawagan ka na. Mukhang kailangan yata ng pera para doon sa school ng kapatid mo. Sa akin si Papa yung sahod ko, Lay. Akala ko ba malaki ang kita mo sa call center? Wala ka bang naitabi? Mahal din po kasi ng pamasahe ko sa pagpasok. Yung kinikita mo dyan sa mga paninda mo. Huwag mo sabihing walang natira doon. Nako, iba na panahon ngayon, ha? Kailangan konting sipag, konting tiyaga pa talaga dahil, nako, habang malakas ka, kailangan kumakayod ka. Halos wala na nga akong tulog. Kumita lang ako na extra. Tsaka, pinapaikot ko kasi yung pera ko dun sa paninda ko. Kaya sana'y... Ano kaya sanay? Aba, ibigay mo muna. Alangan man tumigil sa pag-aaral yung kapatid mo. So... Siya. Pasensya ka na. Yung hirap kasi hindi naman ako makatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. May awa din ng Panginoon. Tayo ay makakaluwag-luwag din. Hello, what up? What's up yun, Ate Kim? Ganun din yun. Buti gising ka pa. Oy, buti nga gising pa siya pero ikaw tinan mo gising na gising yung katawan mo. Pwede ba? Ayusin mo yung pananamit mo. Mamaya, imbitahin mo na naman yung apo ko. Kakarag mo na naman sa labas. Tigilan nyo na yan, ha? Lola naman. What wrongs? Tumawag kasi yung manager namin. Sobrang kailangan nila ng tao. Naisip ko, isama ko si Wing. Malay mo, magustuhan niya yung trabaho na alok namin. Trabaho? Oh, Uy, trabaho! Huwag ka nang aarte-arte pa, ha? Grasya na lumalapit sa'yo. Oh, ano ba yung trabaho niyan? sa bar. Pwede kang kumita 10,000 gabi-gabi. 10,000? 10,000? Ay, Weng, ilang taong ka noong lumuwas ka mula sa probinsya? Kaka-20 ko pa lang po nung Saan probinsya ka galing? sa Quezon Province. Sa Quezon. Bakit ka pumayag magtrabaho sa bar noon? Kasi nakita ko po yung talent fee per day Ay! doon. Naano ka sa pera, ha? Ate, hindi ko talaga kaya. Wala ka namang ibang gagawin. Kakanta ka lang naman. Tapos kung may customer, hindi mag-table-table ka. Lahat ng mga tips na makuha mo, sa'yo mapupunta lahat yun. Maliban pa yun sa sahod sa kanta. Pasensya na, ate. Uuwi na lang po ako. Bakit? Lahat ba ng mga babae nagtatrabaho sa bar, mabababa? Hindi. Ano kasi, ate? Lahat ng mga lalaki nagpupunta dito, malulungkot sila. Dahil sa amin, hindi may karamay sila. Yun ang mahalaga. Yung feeling nila na pwede silang maging wasak or truth sa sarili nila. They became real men. Kapag nagtatrabaho ka sa bar, hindi ka lang basta sumasayaw. Hindi ka lang basta kumakanta. Nakakatulong ka pa sa kapwa mo. At
kumikita ka pa. Oh, is it amazing or it is amazing? Pag-iisipan ko muna, te. Huwag ka na mag-iinarte kasi. Subukan mo na lang kasi kahit isang buwan. Oh, kung ayaw mo, edi umalis ka. Pero isa lang mapapromise ko sa'yo. Kikita ka talaga ng bongga. Drew! Drew! Si Wing. Si Drew? Si Wing. Drew Wing. Oh, hindi ka ba magtitable ngayon? Madam, hindi naman ako nagtitable ng babae. Beer lang po sa akin. Okay na ako. Yan si Drew, naku, ang bait niyan. Wala pang binabasos rito yan. Tsaka, naku, ang lakas mag-iwan ng tip yan. Ay, Drew, si Wing, bago kong recruit. Weng, Bakit? pansin ko kasi parang kanina ka pa nilalamig. Hindi ka ata sanay sa suot mo. Salamat. Ay, you're a things talaga. Ano? Ay, ibig ko sabihin, bagay talaga kayong dalawa. Drawing. Drawing. Parang ginuhit talaga kayo ng tadhana. Ikaw talaga, madam. Oh, Wing ha, alam mo na, sign na yan na pwede ka na magtrabaho dito. Ay, Drew, kunan mo na kita ng... Beer. Beer Beer, lang o po, sige. madam. Thank you. Diyan muna kayo ha. Sige. Kahit puno ng pag-aalinlangan, itinuloy na rin ni Weng ang pagtatrabaho sa bar bilang singer para masuportahan ang kanyang pamilya sa probinsya. Pero ang pangako niya sa sarili, hindi niya kailanman ibebenta ang kanyang katawan para lang kumita ng pera. La, Oh, wala, ito yung ipadala mo kay na tatay. salamat ha. Pero teka muna, wala na ring laman yung tangke ng gas natin. Ano, ibabawas ko na yan dito? Opo. Tsaka dyan na lang din po kunin yung pambili ng bigas. Salamat dito, Apo, ha? Nga pala, kamusta ang trabaho mo? Sanay ka na ba doon sa pakanta-kanta? La, alam mo naman, dun sa... Ay, sandali lang, ha? Sino kaya ito? Lo! Ano? Ha? Bakit yun lang sinabi ngayon lang? Ay, nako. O sige, hindi na bale. Gagawa kami ng paraan ni Weng. O, tawag kayo ha kung ano mangyari. Ay, nako. Bakit la? Anong nangyari? Si Bunso daw ay na-dengue. Nasa ospital ngayon. Kailangan daw ng 50,000. Baka naman meron ka dyang naitabi. 50,000? Wala akong ganun kalaking pera la. Kim, baka naman meron ka dyang naitabi na pwedeng ipahiram. May pera ako dito. Kaso, kailangan ko rin to bukas. Naku naman, huwag kang mag-alala, iha. Kasi gagawa ng paraan si Weng para mabayaran ka. Hindi ba, Apo? Oo, ate ko. Ay, naku, salamat sa Panginoon. Sige ha, magbibihis lang ako. Sasabay ako sa inyo palabas, ha? Oh, ay. Weng, alam ko na ayaw mo to. Pero may kilala akong pwede makatulong sa'yo. Kaso, yun lang alam mo na, hindi ka palit. Para maipagamot ang kanyang kapatid na tinamaan ng dengue, napilitan si Weng na sikmurain ang pagbibenta ng sariling katawan kapalit ng mabilisan at malaking halaga. Mabuti naman at pumayag ka na rin.
Alam mo, akala ko hindi na ito mangyayari. Paano ba gusto mong magsimula ako? Gusto mo pa na mabagal? Pabilis? O gusto mo ng gulatan?